34 na nasabungero, nawawala. 1 bilyonaryo, tinutugis. At ang kaso, kidnapping with homicide, walang piyansa. Ano ba talaga ang pinakamabigat na kidnapping case sa Pilipinas ngayon? Siguradong nabalitaan mo na ang kaso ni Charlie Atong ang negosyante sa likod ng Pitmasters Live Isabong. Inakusahan siya ng pagdukot at pagpatay ng mga sabungero na pinaghihinalaang nandaya. Pero sa batas, bakit ang bigat ng kaso niya? At bakit walang piyansa? Ang lahat ay nagsisimula sa Article 200 at 67 ng Revised Penal Code, Kidnapping and Serious Illegal Detention. Para makonvict sa kidnapping, kailangan ng 4 na elemento. Una, private individual ang nagkidnap. Pangalawa, dinukot o ipiniit ang biktima. Pangatlo, illegal ang pagkakakulong, walang legal na basehan. At pang-apat, may qualifying circumstance. Tumagal ng mahigit 3 araw, nagpanggap na may autoridad, sinasaktan, o ang biktima ay menor de edad. Pero narito ang twist. Ang huling talata ng Article 267 na idinagdag ng RA 7650 kapag namatay ang biktima habang nakadetain, kahit aksidente, kahit hindi sinasadya, ang kidnapping at ang pagpatay ay nagiging isang krimen. Hindi dalawa, isa lang. Tinatawag itong Special Complex Crime of Kidnapping with Homicide. At ang parusa, reclusion perpetua, 30 hanggang 40 taon sa kulungan, walang parol. At dahil sa conspiracy doctrine, ang ginawa ng isa, ginawa ng lahat. Kahit ikaw ay driver lang o lookout, kung parte ka ng plano, iisang kaso ang haharapin mo. Ayon sa Supreme Court sa People versus Ramos, kapag namatay ang biktima habang nakadetain, regardless kung sinasadya o hindi, kidnapping with homicide na yan. Sa kaso ni Atong 34 na sabungero ang nawawala mula April 2021 hanggang January 2022. Ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, pinapatay umano ang mga biktima dahil pinaghihinalaang nandadaya sa Isabong. Sinasakal daw, sinusunog at ang mga labi itinapon sa Taal Lake. Noong December 2025, nag-file ang DOJ ng 26 na kaso, 10 counts of kidnapping with homicide at 16 na counts of kidnapping with serious illegal detention laban kay Ang at 21 pang co-accused kasama ang 15 pulis. 3 RTC ang nag-issue ng arrest warrant, lahat non-bailable. May 20 milyong reward ang DILG, pero hanggang ngayon, si Atong Ang ay wala pa rin. Ang lesson sa kidnapping with homicide, hindi mahalaga kung sinasadya mo o hindi ang pagkamatay ng biktima. Basta namatay siya habang nakadetain, iisang krimen lang yan at ang parusa ay pinakamamabigat. At sa conspiracy, lahat ng kasama mo kasama sa kaso, walang palusot, walang piyansa. Kung may tanong ka about kidnapping, illegal detention o bail, i-comment mo sa baba, i-subscribe sa YouTube for law's sake para matuto ng batas na pwede mong gamitin sa totoong buhay. Maraming salamat at ingat lagi. Don't forget to like, subscribe, and share.